Ayan mga boss, ito naman, panoorin natin itong crochet artwork sa I Love My Culture. Si Azong ay muling namahagi ng mystery and joy of creating sa kanyang solo exhibit na pinamagatang Hiwaga sa pamamagitan ng kanyang crochet artworks. Ito ay ating experiences, parang yung paro-paro. Kung nakikita nyo, maraming paro-paro dyan. Kasi merong metamorph na pinagdadaanan ng paro-paro. So, merong transformation. So, yung process na yun, napakahiwaga. Yun yung feeling ko, kaya mahiwaga siya. Itong konsepto na to, nabuo ito 2011 pa. Pero, minsan, siguro nga kasi hindi pa siya, nung 2010 or 11, nung na-conceive siya sa isip ko, siguro hindi pa full yung karanasan. Kasi may journey pa siya eh. 2011, nagsistart pa lang ako. So, hindi pa full yung karanasan ko bilang artist. Noong 2011, hindi pa rin ako masabi na artist ako. Kasi merong ibang isip kapag artist ka, diba? Pero siguro ngayon, palagi ko masasabi ko na isa na akong ganap na artist. At yung journey ko, yung hiwagang yun, nangyari na. At puno na siya, kaya siguro lumabas na sa mga trabaho. Nagpaunlak din ng sayaw at katutubong tugtugin ang Daloy Dance Company. At kanilang ipinagmamalaking suot ang likhang damit ni Az sa pamamagitan ng pagganchilyo. Ang aking proseso ay spontaneous. Ibig sabihin, wala akong sinusunod na bilang, pattern, o kahit na... Ito yung sinasabi kong hiwaga na minsan, nakakakonekta ka na lang basta. Makita mo lang yung itsura ng isang tao, ma-meet mo lang siya. Meron ng koneksyon na mahiwaga na hindi natin alam kung bakit ang gaan ng loob ko sa kanya, ganito. So, for the past few months, meron akong mga na-meet na mga grupo, tao, na binigyan nila ako ng input, natulungan nila ako. Siguro ngayon, masasabi ko na gawin natin kung ano yung nasa puso natin. Gawin natin, ipaglaban natin ito. Siguro darating yung panahon na yung itananim natin, tutubo, magbubunga at aanihin. Okay, ang gaganda ng mga crochet na yun. Nung high school ba kayo, naging project niya yan sa school? Oo, for Hele or TH, Home Economics. Lahat kami pinagawa talaga yan. And I can still remember everything kasi hirap na hirap ako at first. So yun, pero nagawa ko naman, gumawa kami ng iba't ibang yung lalagyan ng plate, yung placemat, lalagyan ng baso. May designs lahat. May designs. At saka, Hirap dun eh. puyatan talaga. Talaga at the end of the day, very fulfilling kasi natapos mo isang art piece or artwork na katulad na gano'n. And of course, as I've said earlier, kanina yung about sa workshops, perfect ito this summer para dun sa mga mommies out there and of course sa mga chikiting na gustong itry ito, magiging productive yung summer nyo kasi hindi lamang may enhance yung pagka-artistic nyo kasi may enhance din yung skills nyo sa paggawa. And of course, di ba, meron din tong mga i-tsempo mo yung dapat pantay-pantay. Ang galing nga Precise nung dapat. kanina. Yung dress niya na made out of crochet. Passion talaga yan and skill, yung talent talaga. Kasi sa amin, Kasi talagang ang sa tagal amin kasi na before pang mamartilyo lagi, mga handicrafts yung ginagawa. So, Pang lalaki. usually, Sa Claret, di ba Claret ka? Ano yung puro- usually ginagawa niyo for puro home economics? cabinets, mga, basta kahoy lahat, puro kahoy. Kami crochet, sewing, cross-stitch, yan. Meron din kami niyan, pero ang gumagawa usually yung nanay namin. Pero hindi ko yun natuto. So wala kang, ano yung home economics nyo nun? Well, Anong ganun din nga project? rin, yung parang carpentry. Carpentry. Siguro sa lalaki O kaya ganun. pagtatanim ng mga gulay, organic Kami din farming. naman, oo, meron din ganun. Pero yun nga, yun siguro yung difference sa inyo, pagmamartilyo sa Pati amin, pagtatahi. yung mga electric, wiring. Wala ka. May Siguro, quilting pa nga alam kami. din ng mga teachers na ang lalaki may ang patience. Kaya hindi na kami pinagko-crochet na ganyan.